kanyang mga kabutihan na ginagawa sa mga bride. So, ganon din, nung panahon na yon na gusto kong bumalik sa barko, talaga pong ako mismo sa aking sarili, hindi ko ma-explain. Parang ang hirap i-explain. Hindi ko nga lubos maintindihan, pero sa puso ko ay talaga pong mabigat po yung aking nararamdaman yung time na yun na gusto ko na sanang bumalik sa barko noong 2011 ay nakikita ko po yung mga pangangailangan talaga ng mga kapatiran. Dahil nang dumating ako, pagbaba ko galing sa barko, sabi ko mga kapastore, dadaan pa ako rito, pero hindi na po yun pinahintulot ng Panginoon dahil mayroon pong kakaibang nangyari sa akin sa barko. Tumawag ka ako kay Pastore na ipag-pray niyo ako, Pastor, dahil yung sakit ko talaga pong grabe ang aking naranasan at linggo-linggo, halos 3 times a week ako na pumupunta sa doktor habang ako'y on board. Pero hindi po nila matitrace kung ano talaga sakit ko. Talagang napupuno sa pasa na yung likod ko dahil binabacuum. Dumaan ako doon sa scanning, pina-scan ako, hanggang sa pumunta kami ng Orlando, sa Amerika. Talagang specialista na yung doktor ang nag-check up sa akin. At hindi, nung pagkatapos, tanungin ko, Dok, ano ba talaga sakit ko? Sabi niya, inaano pa natin, tinitris pa natin. So, hindi nila masasabi ko na talaga sakit ko. Pero yun pala, meron na palang ginagawa ang Panginoon. Plano lang pala ng Panginoon yun. Dahil nung pag-uwi ko rito, hanggang sa dumating na, finish contract ako, ay nung ako'y dumating sa Bohol, meron na palang mga kakaibang bagay na ginagawa ang Panginoon. Dahil, sabi sa akin ni Sister Nori, sabi niya, mangilan-gilan na lang yung umaatin sa gawain. Samantalang nung kami nandoon ni Pastore, mga kapatiran na nabautismuhan is mahigit 10 na yata yun, 14 yata o 16 yata, Pastor, no? Ay nang dumating ako doon, ilan na lang, 5 na lang yung natitira. Kaya parang nalungkot ako habang mayroon kaming gawain. Sa biyaya ng Panginoon ay bago dumating yung aking schedule pa re-entry, ay sabi ko, Panginoon, ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ko maintindihan. Pero may pananampalataya ako na sabi ko, Lord, yung mga kaluluwa na yun na nawala, walang imposibleng ibabalik mo yun. Alam niyo mga kapatid, bago dumating yung araw ng aking pagbalik, ilan ba yung nabautismuhan ko? May nabautismuhan yata akong 5. And then, dumating yung panahon, pumunta sila si Pastore at may nabautismuhan din si Pastore at nadagdag naman doon sa mga kapatiran. Kaya nung gusto ko na magdesisyon na babalik ako, sabi ko, Panginoon, itong mga mga kapatid ko na tumanggap sa iyo, tumanggap ng mensahe, kailangan talaga itong maalagaan. Kaya, sabi ko, gusto ko ipagpaliban muna. Lord, sabi ko, Lord, kung kailangan na hindi mo muna ako paalisin, isasacrifice ko yung aking pamilya. Isasacrifice ko yung aking pamilya para lang na ang gawain sa Bohol ay magpapatuloy. And now, talaga pong nagpapatuloy ang gawain natin sa Bohol. Lalo na sa inyong mga effort, mga kapatid. No, alam ko talagang lahat po kayo narito ay nananalangin sa amin sa lugar na yun. Lalo na sa mga missionary natin na pumupunta doon. At alam ko na ang mga elders natin na pumupunta doon, alam ko mayroon silang magagandang mga report dito. Kahit hindi ko masabihin, i-detalye lahat yun. Alam ko na yun ay ang mga report natin mga kapatid, talaga pong napakainam yung gawain doon. May mga kapatid tayo, isang kapatid natin, si Brother Rulli, nung pumunta siya doon mag-isa. At talagang halos walang pahinga. Talagang walang pahinga. Sabi ko sa kanya, Brad,
Mag-relax ka naman ng isang araw. Sabi niya, hindi na Brad. Mas masaya ako na maglilingkod sa Panginoon. Araw-araw. Kaya inaraw-araw talaga yung gawain doon. No? Praise God. At itong huli, ganun din. Pumunta sila. Talagang napakalaki ang ginawa ng Panginoon sa akin doon. Hindi lang sa akin, kundi sa buong kongregasyon. No? May mga dakilang bagay na ginawa ang Panginoon doon sa amin, lalong-lalo na sa akin, mga kapatid. May mga bagay na inaayos ang Panginoon sa buhay ko. Dahil alam ko na ako'y mahina. No? Mahina pagdating po sa pangangaral, ako po'y talagang mahina. Pero alam ko na ang pananampalataya ay wala pong mahina. Dapat ang pananampalataya ng bride ay malakas. Kaya pag mahina yung ating pananampalataya, baka hindi natin mapapalipat yung bundok. Baka hindi natin maakyat yung bundok. Baka hindi natin kayang akyatin yung malaking bundok kung yung ating pananampalataya ay mahina. Lalo na pagka yung bundok ay masyado nang mataas. Kaya sabi ko, dumating po yun sa akin, sa puntong yun, na talagang grabe po, ang lalaki ng mga bundok yung aking inakyat doon sa, hindi lamang po sa literal, pati literal, naakyat ko yung mga bundok doon sa Valencia, ang tataas ng mga bundok. Hindi lang literal, pati spiritual, naakyat ko yun, mga kapatid. Kaya pagka mahina yung ating pananampalataya, talaga pong hindi natin kayang akyatin, yung naglalaki ang mga bundok sa buhay natin. Hallelujah. Kaya ang pananampalataya, okay, nagpapasalamat sa Panginoon na almost magto 2 years na yata ako rito. No? At sa biyaya ng Panginoon kami po ay sa hirap at ginhawa, yung aming naranasan doon, lalo na wala akong trabaho. No? Sabi ko nga, sa loob ng kulang-kulang 2 taon, wala akong sapat na trabaho. Actually, na-report yata ni Brother Rolly rito. Kung anong report niya na 1 week na trabaho and 1 week namang tanggal sa trabaho. Kaya, wala nang balikan. No? Pero, alam ko na ang Panginoon ay hindi siya magkukulang pagka may pananampalataya tayo. No? Hindi siya magkukulang pagka may pananampalataya. Kaya sabi ko nga, noong ako'y bago pa lang nagtitinda ng isda, no? Hindi po kasi ako sanay talaga magmotor. No? Siguro talagang dumating dito yung balita, ako'y laging natutumba. Lalong-lalo na yung motor na nakuha ko ay malaki. Pero alam niyo mga kapatid, many times akong natumba sa motor hanggang sa nabasag yung headlight ng motor ko. Pati salamin, basag. Bumaliktad yung motor, yung gulong nasa taas. 2 times. Yung ako naman nasa ilalim ng motor. Yung isda ko naglabasan doon sa yung kasama ko, lumipad yung kasama ko. No? But sa totoo lang mga kapatid, bago ako malis ng bahay, hindi ako makapanalangin. Lord, ang aking pananampalataya, Lord, ingatan mo ako dahil hindi po basta-basta yung ginawa ng Panginoon sa akin na pagtitraining sa motor, hindi sa patag kasi, doon sa bukid kasi. Bukid pa. Ang lalaki ng mga bato. Minsan nga sinama ko si Sister Nori. Nagtinda kami ng isda, mga kapatid. Gabi pa. Nagtitinda kami ng isda, gabi. Alam nyo, takot na takot si Sister Nori pa, balik na lang tayo, lalaki ng bato. Ang taas pa ng akitin namin. Sabi, ang taas ng akitin mo, tapos gabi. Alam nyo mga kapatid, dahil sa aking pananampalataya, ibinigay ng Panginoon sa amin yung mga pangailangan namin doon. Alam ko si Lord ang nagsuporta sa amin sa lugar na yon. Alam ko dahil siya ang naglagay sa akin doon, siya ang magsusupply sa akin dahil sa aking pananampalataya.
Kaya nga, itong pamagat ng ang mensahe ng Panginoon ngayon, with faith, it is possible to please God. Kaya, sa pananampalataya, walang imposible sa Panginoon na ngayon pa lang o bukas, pwede tayong i-rapture ng Panginoon, gaya kay Enoch. No? Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon ay talagang pagtitingnan natin yung ating paligid ay talaga pong halos sakal na tayo sa ating pangangailangan sa buhay na ito dito sa babaw ng lupa. Pero alam ko na ang pananampalataya ay mangingibabaw sa lahat ng ating mga pangangailangan. Maalala ko yung preaching ni Pastor Ray nung Sunday. Talaga pong na bliss ako doon sa preaching ni Pastor nung Sunday. Dahil talaga pong sa pamagitan ng mga gawa ay pinatutunayan ng Panginoon na may pangako pang higit pa na ating matatanggap. Kaya, nung ako'y bumabiyahe sa Bohol, mga kapatid, nung ako'y nailalim, tumalsik ako sa ilalim ng motor, nung nadaganan ako tumalsik ako sa tabi at sumunod sa akin yung motor. Wala akong ibang masasabi at mabigkas sa aking bibig, Lord Jesus Christ. Pagtingin ko, yung helmet, basag yung salamin. Yung motor na sa aking itaas. Yung gulong sa unahan, umiikot pa. Sa unahan. Dali-dali akong bumangon kasi baka ako may taong nakakita sa akin. Pagtingin ko, mayroon nga. Alam niyo yung tao na yun, dali-dali siya tumatakbo sa akin, tutulungan niya ako, kaso lang, hindi siya nakatulong. Kasi bago siya dumating sa akin, nakatayo na ako. Pagtingin ko, wala naman pala akong, sabihan na pa noon, miski na galos, miski na nung pilay. Wala akong, praise God. Dahil ako may pananampalataya sa tuwing babiyahe ako, dahil alam ko, very critical yung aking mga dinadaanan na mga daan. Grabe. No? At tandang-tanda ko, 3 beses ako mas na disgrasya na grabe talaga ang aking naranasan sa motor. Grabe. Pero dahil sa aking pananampalataya, iniingatan ako ng Panginoon. Sabi ko nga noon, Lord, sabi ko talagang may plano ka pa sa akin, hindi mo pa ako kinuha. May plano ka pa talaga. Praise God. Kaya, pasalamat ako sa lahat-lahat na ginawa ng Panginoon sa atin. At lalong-lalo na, gusto ko rin pasalamatan na doon sa mga tao na ginamit ng Panginoon sa aming plane ticket, papunta rito. Dahil, alam nyo mga kapatid, hindi ko akalain na makaparito kami. Mga kapatid, hindi ko akalain na, alam ko, ito yung plano ng Panginoon. Dahil before pa man, yung kasal nating kapatid, sabi ko, gusto ko pupunta pero hindi ko alam. Pero lately na, ay biglang tumawag sa amin, na mayroon kaming plane ticket papunta rito. At tumawag sa akin Sister Nori pa, mayroong schedule ng alis natin bukas. At so kinabukasan, umalis kami, pero hindi ko alam kung kailan kami makauwi. Dahil one way lang yung ticket. Pero alam ko na sasagutin din ng Panginoon yun. Yun ang aking pananampalataya. Praise God. Ini-expect ko nga si Sister Joy ay mauna siya sa amin dahil nag-aaral kasi yan.
Pero hanggang ngayon, wala pa. Dito pa rin, kasama pa rin namin siya. Hallelujah. At Lord willing na makaalis na siya Sunday. Kasi nag-aral po siya. Praise God. At okay, gusto ko lang basahin yung sinasabi ng prophet. Sabi po niya rito sa Auckland, yung message niya sa Auckland. Sabi niya, "My God, help us." Ito yung nakikita ko sa ating propeta na talagang very humble talaga siya bago siya bumasa ng scripture. Sabi niya, "May God help us as I read the scripture now over in the book of Hebrews chapter 11." Gustong-gusto niyang ang ating puso ay magkaroon ng humility, magkaroon ng mababang kalooban para malugod natin ang Panginoon. Sabi niya, we will begin to read the first 3 verse. Sabi niya, listen very closely. Because my words is just the words of a mortal. They will fail, but God's word will never fail. It's always true. Sabi ni Apostol Pablo, ang salita ng tao ay sinungaling, kundi ang salita ng Diyos ay puro katotohanan. Ang buong Biblia ay puro katotohanan lamang. Wala tayong masumpungan na anumang pagkakamali, anumang kasinungalingan, kundi puro katotohanan lamang. Kaya sa pananampalataya, kung magagawa lang natin na sampalatayanan ang buong Biblia, ay matatanggap natin ang pananampalataya gaya na sinasabi ni Santiago. Nang sabihin ni Apostol Paul, now is a faith of substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Kaya sa pamagitan ng pananampalataya, ang Diyos ay gumagawa sa atin ng mga dakilang bagay na hindi mo inaasahan. Kasi kapag tayo ay may pananampalataya sa Diyos, hindi mo inaasahan na yung bagay na mangyayari sa hinaharap. At makikita mo na lang ito na mangyayari na sa iyo pagka ang pananampalataya mo ay maging ganap sa kanyang salita. Ang pananampalataya, sabi ng propeta, ay mayroong 3 bagay na ini-emphasize ng prophet dito. Una, hope, charity, and faith. Ngayon, ang pananampalataya ay ito yung mga bagay na ipinapangako ng Panginoon sa atin na mahirap mong sampalatayanan. Mahirap para napalatayanan ang bagay na hindi nakikita.
Pero alam niyo mga kapatid, yun ang pinakamahalaga sa isang believer. Hindi natin magagawang pananampalatayanan ang mga bagay na ating nakikita sapagkat nandyan na, nakikita na ang ating mga mata. Mga natural na bagay. Ang gusto ng Panginoon, kaya nga sabi, ang mga mananampalataya, ito'y sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Espiritu ay hindi po nakikita, kaya ang pananampalataya natin na hindi natin nakikita, pero yun ay gumagawa sa ating buhay. Bagamat hindi natin nakikita ang pananampalataya, pero ito'y isang bagay, ito'y isang elemento na gumagawa sa ating puso, sa buhay natin, para gawin nating sampalatayanan yung pangako ng Panginoon. Right? Kaya pagka ang isang bagay na nagaganap sa buhay natin, pagka tayo mananampalataya, ay masasabi natin ito'y isang ebidensya. Ebidensya, isang bagay na ebidensya na ginagawa ng Panginoon sa atin, na hindi nakikita. Pero pag ito ay napapatunayan sa buhay natin na mayroon nga ganitong bagay na ginagawa ang Diyos, ay magagawa mong itistimony ito sa mga kapatiran na wala pang pananampalataya, nang sa ganon ay magkaroon din naman sila ng pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng mga mabubuting report. Kasi kung ang pananampalataya natin ay nagre-report ito ng hindi mabubuting bagay, papaano mo mahihikayat ang mga walang pananampalataya sa Diyos? Ang sabi rito, for by it, the elders obtain a good report. Through faith, we understand that the world were framed by the word of God. Kaya ang buong sanglibutan, sabihin natin, ang sanglibutan kasi unbeliever talaga eh. Ang buong sanglibutan ay naitatag ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ito ng pananampalataya. Tama ba? Kasi sabi, hearing by hearing the word of God. At doon lang tayo magkakaroon ng pananampalataya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi, so the things which are seen were made of things which do appear. By faith. Si Abel ay nag-o-offer siya ng magandang offer, magandang alay sa Panginoon. Okay. Kung ikukumpara natin sa ating magagawa at sasabihin natin gusto nating maglingkod sa Panginoon, sa abot nating makakaya, pero magagawa na natin ang lahat ng bagay na gusto natin para ma-please natin si Lord. Lahat ng kaisipan natin, pwede nang ibigay natin lahat sa magagawa natin. Isipin natin yung pinakamagandang magagawa natin. Pero kung wala tayong pananampalataya, ay hindi pa rin magagawang malugod ang Panginoon sa atin. Kahit nga sa simpleng bagay ay pwede mong gawin pero malugod na si Lord sa mga simpleng bagay. How much more na si Cain, sabi, nag-offer si Cain ng pinaka-excelente na sacrifice as si Abel. Nag-offer siya ng pinaka-the best na sakripisyo kay Cain para lang
patunayan ni Cain na mayroong Diyos na nagbigay sa kanya ng pananampalataya. Si Cain ay nag-alay siya ng isang karnero na sa tingin ng iba, nung ginawa ni Cain ito ay parang, si Abel. Sa tingin ng iba, si Abel ay nag-alay ng isang karnero na pag tiningnan mo ay hindi ka tanggap-tanggap sa sanlibutan. Pero, nang patutunayan ito ng Panginoon kay Cain, dahil sa kanyang pananampalataya na galing sa Diyos, ay nalugod ang Panginoon sa kanya. Dahil ang pag-alay ni Cain sa isang karnero, ito po ay hindi sa pamagitan ng kanyang sariling gawa. Nag-alay siya sa pamagitan ng pananampalataya na mayroong kapahayagan. Alam niya kung anong dahilan kung bakit siya nagkakasala. Alam niya kung ano ang nararapat ialay niya sa Panginoon para malugod niya ang Panginoon. Kaya yung inaalay niyang kordero, ito po ay pananampalataya niya sa Diyos. Hindi niya alam na ang pag-alay niya, ito ba'y matatanggap sa Panginoon? Pero alam niya na yung dugo, yun ang dahilan ng kanyang pagkakasala. Nang isinilang tayo dito sa babaw ng lupa, dugo ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. At si Abel ay alam niya na yun ang karapat-dapat na kanyang ialay sa Diyos para malugod niya ang Panginoon. Gaano kalaki ang pananampalataya ni Abel sa kanyang panahon? Mayroon kasi siyang kapahayagan na yun ang kanyang dapat niyang gawin. Kaya pagka may pananampalataya tayo na yun ang dapat nating gawin, sure, binibindicate ng Panginoon yan. Walang duda. Sabi dito sa James chapter 2, sa aklat ng James, chapter 2, verse 22. Said thou have faith with his works, and by works was faith made perfect. So hindi basta-basta gumawa si Abel ng isang gawa na ito'y hindi sakdal sa paningin ng Diyos. Ito'y perfect na sa harap ng Panginoon. Sa mga mata ng Panginoon, ito'y sakdal na. Hallelujah. Ang sabi ng propeta patungkol dito sa tatlong bagay na ito, hope, charity, faith. Sabi niya, itong tatlong bagay na ito ay mayroong elemento. Now, hope is one element. Faith is another element. And charity is another element. Charity is love. Love, ito po ay may
kalakip na pananampalataya, sakdal na pananampalataya. Dahil kung walang sakdal na pananampalataya dito sa love, ay hindi po natin magagawang gumawa sa mga bagay na ating pinanampalatayanan. Ang sabi ni James, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya kung sumampalataya ka, ito'y may kalakip na gawa din naman. Kung mananampalataya tayo na sa gabing ito ay gagawa ang Panginoon ng isang dakilang himala sa mga taong may mga karamdaman, siya'y gagaling. I believe that. No, kahit sabi nga ng Panginoon, kahit pamaliit nga lang ang pananampalataya natin, silaki ng butil ng mustasa, di ba? Kung anong salitain mo, anong hilingin mo ay matatanggap sa Panginoon. Galing sa Panginoon, matatanggap mo yon. Ang isang pananampalataya, kung magagawa lang natin na sabihin sa ating Panginoon ang isang bagay na ito'y nakalulugod sa Kanya, ay gagawin niya ito ayon sa iyong pananampalataya. Gaya ng isang babae na mayroon siyang karamdaman. At sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, siya ay gumaling. At sabi ng prophet dito, it's another element together. It's not how will you serve God. It's an element that you possess yourself. Now I want you to see this because it's for your benefit. That's the benefit of the bride today. Faith is another element and charity with love. Sa Mateo, sabi doon sa Mateo chapter 8, verse 10. Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, Jesus Christ is not found so the great faith in Israel. Hindi nakasumpong si Jesus Christ ng dakilang pananampalataya sa bayan ng Israel. Samantalang ang bayan ng Israel, yun ang bayan ng Diyos. Tama ba yun? Ang bayan ng Israel ay pinili ng Diyos na kanyang babalikan. Pero sa kanyang pagparito ay wala siyang nasumpungan na singlaki na pananampalataya ng isang babaeng gusto lang niyang mahipo yung laylayan ng kanyang damit ay siya'y gagaling. Wala siyang nasumpungan sa bayan ng Israel. Pero ang sabi, but Jesus found us a great faith. That's the promise of God into the Gentile bride. Pinahintulot pala ng Panginoon na ang Israel ay hindi magkaroon ng dakilang pananampalataya dahil may pangako pala ang Panginoon na sa kanyang panahon na pagbabalik sa atin, ang ipinangakuhan niya ay ang mga Gentile bride. Doon lang siya makakasumpong na malaking pananampalataya. Dahil yung bride mismo ang pinangakuhan ng Diyos na aagawin sa rapture. Kaya kung wala tayong sapat na pananampalataya, perfect faith sa Panginoon sa kanyang salita, hindi tayo pwede ma-rapture, mga kapatid. Dahil itong tatlong elemento ito, dapat ito masumpungan ng Diyos sa atin. May pananampalataya tayo, ay wala naman tayong love. Wala naman tayong divine love, wala tayong perfect love. So, baka maiwan tayo sa rapture. Pero I believe na itong mga bagay na ito ay sa pamagitan ng ating pananampalataya ay masumpungan tayo ng Panginoon sa sa araw ng pag-agaw. Pasensya na kayo, minsan naano ako sa pagbibisaya. Dahil doon kasi ay halo-halo yung aking salita. Lalo na utal pa ako magsasalita.
Tagalog, English, Bisaya. Kaya, pag nagtagalog, pag pupunta yung mga kapatiran natin doon sa Bohol, Tagalog lahat. Kaya, napipilitan akong i-translate ng Bisaya. Hallelujah. Okay. Sa huling panahon ay nasusumpungan ng Diyos ang kanyang ipinangakong salita. Siya mismo nangako at siya rin mismo nakasumpong doon sa mga tao na kanyang pinangakuhan. Dahil ang pangakong salita, ito ay dumadating doon sa mga may pananampalataya. Ang promise ng Panginoon na salita, ito'y dumadating doon sa mga tao sa huling panahon na mayroong sakdal na pananampalataya. Ito'y hindi masusumpungan ng Panginoon doon sa mga taong walang pananampalataya, mga kapatid. At alam po natin yan na inaangkin po natin. Hindi lang po tayo ang pwedeng mag-angkin ng pananampalatayang ito. Marami pa po. Kaya nga tayo dumadami dito eh. Mayroon pong ibang pinangakuhan ng Panginoon. Hindi lamang tayong naririto. Maging nasa labas pa ng mensahe, may pinangakuhan ng Panginoon dyan. Para masumpungan niya sa araw ng pag-agaw. Hallelujah. At ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga Gentile bride ay ibubuhos niyang muli ang kanyang espiritu sa lahat ng mga sumampalataya sa Diyos. At lalong-lalo na sa mensahe ng Panginoon sa huling panahon. Ang huling panahon, ang mensahe ng Panginoon, alam po natin yan. Wala nang iba na ipinangako ng Panginoon, ang mensahe ng Espiritu Santo, which is the baptism of the Holy Ghost. At ang bautismo sa Espiritu Santo, ito po ay nagtuturo sa atin ng mga dakilang bagay. Dahil ang ating teacher ay ang Holy Ghost. Siya ay nagtuturo ng mga bagay na kamangha-mangha. Mga bagay na talaga imposibleng mapapaniwalaan. Pero yun ay totoo. Mga bagay na hindi nakikita pero totoo naman. Hallelujah. Bagamat mga bagay na hindi nakikita pero ito'y pinatutunayan ng Holy Ghost. Gaya ng mabuksan ang 7 selyo. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, kung walang Espiritu Santo sa ating kalagitnaan, hindi natin magagawang paniwalaan yung 7 selyo. Dahil ang 7 selyo, naroroon pala yung mga bagay na imposibleng mapapaniwalaan. Nang mabuksan ito, ay nagkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya. True faith comes by the Holy Ghost. Gaya ng sinabi ni Apostol Paul. Paul say, let us draw near with a heart and full assurance of faith. Yan ang sinabi niya dito sa aklat ng Hebrews, chapter 10, verse 22. Faith works with assurance. He who has faith draw nigh to God. Yan ang sabi ng propeta. Expectation. He knows that is true. And that is the promise. That is the promise is for him. He lays hold upon the promise because that belongs to him and because God is pleased to have him claim his right and the promise. Kaya yung mga pinapangakuhan ng Panginoon na nanghahawakan sa kanyang mga pangako at nakatanggap ng pangako ng Panginoon sa huling panahon na yung bautismo sa Espiritu Santo, naniniwala ko yun ay mga hawakan sa purong mensahe.
Hindi nalalabas yun kailanman. Sa panahon na ikaw ay masilyuhan ng Espiritu Santo, naniniwala ako na hindi ka na pwedeng lalabas dyan. Kung gagawin ng kaaway na ilalabas ka dyan, ang Diyos naman ay gagawa din siya ng paraan para ibalik ka. Dahil mayroon kang pananampalataya na pinanghawakan sa salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi niya, him claim his right in the promise. When he takes hold upon the promise, he is sure of the result. Siguradong sigurado siya doon. Kasi wala nang ibang paraan pa, mga kapatid. Ang tunay na kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos by grace. Kung walang grace, wala tayong pananampalataya. Hallelujah. Sa 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ang sabi rito, for we walk by faith, not by sight. Nung sinabi ito ni Pablo, ay ako'y naniniwala na bagamat narito tayo sa laman, kinakailangan pa nating gumagawa ng mga bagay para tayo mabuhay sa ibabaw ng lupa. Gaya ng ginawa ni Pablo, habang siya ay nangangaral, humahayo, si Pablo ay gumagawa din naman ng tent. Pero may pananampalataya siya sa salita ng Diyos. Sabi niya, siya ay nanampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin, na natural na paningin, kundi sa pamagitan ng espiritual na paningin. Not by sight. Kaya ako'y naniniwala na ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, ito'y pansamantala lamang, mga kapatid. So kaya nangangailangan pa rin tayo na magtrabaho, kailangan pa rin nating maghanap buhay. Pero ang sabi ni Pablo, bagamat nariyan ka sa ganong kalagayan, pero mas higit na in-emphasize ni Apostol Pablo yung pananampalataya mo sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi itong mga bagay na ito yung inward. Ang sabi ng propeta rito, sabi ng prophet, sinabi nating propeta si Brother Branham, sabi niya, that inward conscious testifying knowledge of being right with God comes only by faith and the finished atonement of the blood of Jesus Christ, giving us success to the throne of God. Itong inward na ito po ay ito'y pananampalataya, buhay na pananampalataya, na nagpapatunay na sa pamagitan ng pananampalatayang ito ay mayroon tayong kaalaman sa paggawa ng isang tamang bagay. Isang tamang bagay, isang mabuting bagay, isang nakalulugod na bagay sa Diyos. Ito'y ibinibigay sa atin ng Panginoon bilang isang mananagumpay. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay isang pananagumpay.
Dahil kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo magtatagumpay sa sanlibutan ito, mga kapatid. Kaya nga sabi, with faith, it is possible to please God. Habang tayo nalilingkod sa Panginoon, may kaakibat na pananampalataya. Kaya kung wala pananampalataya, pagdating siguro sa sunod na linggo, hindi mo na ako atin. Wala tayong pananampalataya na makakarating tayo sa gawain. Kahit walang pera. Naranasan namin yung kapatid sa Bohol. As in, wala talaga. Walang-wala talaga. Sabi ko, paano ito? Lord, miski na pambiling bitchin, wala eh. Tumingin ako doon sa gids ng aking motor. Hindi talaga aabot. Papunta sa Valencia. 45 kilometers yung aming lalakbayin. Sabi ko, Lord, wala na akong gasolina. Pero hindi mo pahintulot, Lord, na hindi kami pupunta bukas dahil gawain bukas. Alam niyo mga kapatid, bago dumating yung kinabukasan, linggo, dahil sa laki din ng pananampalataya ni Sister Nori, nag-speak the word, Lord, kailangan namin ang panggasolina. Alam niyo mga kapatid, tinugon ng Panginoon yun. Bago dumating ng umaga. Hindi namin inaasahan. Dahil lang sa aming pananampalataya na kailangan kami makarating bukas sa gawain, tinugon ng Panginoon yung aming panalangin. Na may pananampalataya. Ilang beses na nangyari, mga kapatid. Lalong-lalo na nung nalipat na ako dito sa Tagbilaran City. Wala pa akong trabaho. Sabi ko, Lord, ang pananampalatayang ibinigay mo sa akin, pakaingatan mo, Panginoon.